Yes, so God, once again, we thank you for this opportunity to come together in your presence, O Lord. We thank you, O God, because we know that you are going to do something great in our lives, Lord. Father, we continue to submit ourselves unto you. Lord, siyak maadipan mo, ako po, Panginoon, na alagad mo. I commit unto you myself, Lord. Hide me behind your cross, Lord. It is you that will be magnified, O God. It is you that will be speaking through my mouth, O Lord. Father, we thank you and continue to bless your people. Give us that understanding that comes from you, O Lord. And Father, we ask for the Holy Spirit to continue to move in our midst, even sa mga nanonood sa online, Panginoon. Salamat po, O God. Ikaw ang madakila at ikaw ang maitaas. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Sa mapagpalang araw, gabi, hapon, sa ating lahat. And alam ko po na hapon ngayon, pero sana gisingin natin ang ating mga sarili. Amen? Kaya pakikalabit ang inyong katabi at sabihin na ikaw ang bahala sa akin. Sana walang matulog. Amen? So, I also praise the Lord kasi kararating lang po namin last Tuesday. And I praise God for the 2 years, 2 months na nandun po ako sa Pilipinas. Isang kontrata din sa Pilipinas. And God had appointed a time na babalik po tayo muli dito. Nung una po na pag-uwi ko, medyo struggle ako. Gusto ko nang bumalik. Pero hindi pa ako pinabalik kasi akala ko 6 months lang eh. Kasi 6 months ang nasa mindset ko. Kaya nung after 6 months hindi pa rin ako bumabalik. Tapos ang news is, sabi nila hindi daw pwedeng bumalik, after 2 years pa daw ako babalik. So medyo nanlupay-pay ako. Pero yun, inay-ayon akmat ni Bishop. Di bali, i-apply tayong tumanin, sabi ng ating Bishop. And until such a time na nasanay ako sa Pilipinas, kaya nung sinabi na nila na i-apply na natin, parang ayaw ko na naman. Ayaw ko na kasi sanay na ako. Okay na ako. Kaya hindi ako tapos lalo na, akala ko 6 weeks ang processing, biglang lumabas yung visa ko. Kaya nung sinabi na, lumabas na ang visa mo, hindi ako makapag-thank you. hindi ko maintindihan yung aking nararamdaman. But you know, as a servant of the Lord, we just flow with God. Amen? God has a perfect time, God has a perfect plan, and it is God na pinagsisilbihan natin. So nararapat lamang na tayo lang ay tagasunod. Amen? Lahat ng plano natin ay ilagak natin sa Panginoon. And I praise the Lord kasi dun sa 2 years na yon, nalibot ko namin ang buong Pilipinas from Luzon, Visayas to Mindanao. And it's a great privilege na maapakan ang mga simbahan natin, ang mga trabaho ng Panginoon sa iba't ibang dako ng Pilipinas. And nung una, nag-struggle ako kasi syempre first time ko. Pero nung lumaon na at makita ko yung napakagandang plano ng Diyos, ay, nagpapasalamat ako because not everyone is given that opportunity. Maraming pastors natin sa Pilipinas pero hanggang destino lang sila. Ako talagang pinalibot nila sa akin yung buong Pilipinas. So I thank the Lord for that because I know and I believe na may plano po ang Panginoon. Amen? So kahit umuwi po ako sa Pilipinas, hindi rin po ako nagpapasko doon. Kaya sabi ng tatay ko, kaslamat lang ang kanganagawit, anak. Lahat ng okasyon sa bahay namin, special occasion sa bahay namin, wala din po ako. Kaya sabi ng tatay ko, kaslamat lang ang kanganagawit. But ganun talaga. When you have given your life to the Lord, it is no longer you that liveth, but it is God who lives in you, that directs. Amen? So, I praise the Lord for the safe travel, na nakarating po kami dito ng safe and sound. Although, nung pumipila po ako sa immigration, hindi ko po alam kung saan ako pipila. Sa resident, domestic, visitor, kasi tatlo ang pagpipila. Saan kaya ako dito? Pumila na lang ako sa visitors. At ayun naman, pinalagpas naman ako ng immigration. So, praise God. So, magkakasama po tayo dito sa Hong Kong ngayon. Sana po wag tayong magkasawaan. Kasi ang magsasawa, may problema siya. Okay? Ang magsasawa, may problema siya. Hindi ko problema yun. So, kung nagsasawa ka sa kasama mo, ikaw ang may problema. Ano? Hindi
siya ang may problema. Ikaw ang may problema kung nagsasawa po tayo. We praise the Lord kung same people ang nakikita natin. Praise the Lord at nandyan sila nakikita mo pa. Kasi problema mo siya kung hindi mo siya makikita. Ipapahanap sa iyo ni Lord. Kaya ipanalangin mo, manatili sila. Amen? And of course, we thank God for the new faces. Madami pong mga new faces na hindi ko po naabutan during my time here in Hong Kong. Kaya, welcome to me to you. Naintindihan niyo ba? I welcome myself to you. Ano? Kaya tayo po ang magkakasama dito, itutuloy po natin ang trabaho ng Panginoon kung paano po siya kikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Magkakaiba po tayo, magkakaiba po ng upbringing, magkakaiba po ng ugali, magkakaiba ng pananaw. But then, when it comes to the Lord, we go to the Word of the God. Amen? Siya ang center, yung salita ng Panginoon, ang sentro lang lahat ng ating gagawin. Amen? Kaya, praise God for the new faces na nakikita ko ngayon. So, ang pag-aaralan po natin sa hapong ito, mga kapatid. By the way, Happy New Year po sa ating lahat. Happy 2025. Imagine, naabot natin ang 2025. Noong 2015, parang end of the world na ang 2016. Pero ngayon, may 2025 pa. Amen? At nandito pa rin tayo. Pero, kahit na minsan sa ating buhay, akala natin okay tayo, ano? Akala natin okay lang na sige, every now and then naging routine natin ang pagpunta natin sa tahanan ng Panginoon. Naging routine natin to come and fellowship with God and to fellowship with one another. But you know, there is sometimes, kasi naging routine, parang nasanay yung katawan natin na ginagawa natin. Na akala natin that is already service. We are serving truly. We are serving natotohanan sa ating Panginoon. Pero deep inside, things are happening na hindi natin naiintindihan minsan. That sometimes kahit na perfect ang attendance natin sa church, there is backsliding inside of us. And this 2025, mga kapatid, kung susundan niyo po yung mga teachings ng ating mga pastors from the Bishop, our Bishop Tatang, praise the Lord, let's continue to pray. Sana matuloy na makarating si Bishop Moses dito sa Hong Kong. We are trying to put on an appointment for him na mag-dialysis dito. So, let's pray na makakuha tayo ng slots. Amen? Para makita ninyo, kayong mga new generation ng Hong Kong, makita po natin ang alagad ng Diyos na ginamit niya para po anong tawag nito? Magkaroon ng trabaho ng Panginoon under the banner of Free Believers in Christ Fellowship. Amen? So kung susundan po lahat natin yung mga teachings ng ating mga pastors na ginagamit ng Panginoon para ituro po ang salita ng Diyos, makikita natin doon that God is shaking His people to wake up. Binabangon ng Panginoon yung mga tao para magising sila. That's why, right at this time, mayroong mga changes po sa ating kung paano po tayo magsisilbi, and it will be starting in the music ministry. So, I'm giving a heads up to all the music ministry na sa inyo po magsisimula ang changes. We will be changing something in the way we worship. Kaya maghanda po tayo, wag po tayong masaktan, just in case po na ma-implement and it will come up into a policy. Huwag po tayong masaktan kung sasabihin na, oh, stop muna ang bass mo sa worship, o stop ang gitara mo sa worship, o stop ang drums sa worship. Because in worship, it is the heart of the people. It is about the people worshiping God. It's not about how loud the instrument is. Okay? Nabuhay tayo na parang nasanay tayo na, na hindi na natin narinig, pati yung sarili natin, hindi natin naririnig yung pag-worship natin. It's because sa lakas ng instrument. But this time, we will be changing a little bit para sa ganon, ma-i-align yung ating pagpupuri sa Panginoon. Kaya nga merong kanta na ano yun? I'm going back to the heart of worship. Ang story po pala ng kanta na yun is that nasanay yung mga tao na ang lalakas ng mga instruments nila. And then yung pastor, napansin niya, nagpupuri sila kasi sa fast beat ng mga instruments, dahil sa galing ng mga drummers, sa galing ng mga gitarista, sa galing ng mga nagbe-bass, sa galing ng nag-organ. Kaya napupull out yung mga tao na mag-worship. Kaya sabi niya, okay, stop every instrument and let's worship the Lord in a cappella. To see if the people will continue to worship. Kung itutuloy ba ng tao na mag-worship even without instrument. Kasi doon mo matitesting din, ano? Doon din natin matitesting yung heart of worship natin. Kung even ba konti lang ang tao, magpupuri ka ba?
Kung hindi mo kasama yung mga close friends mo, magpupuri ka ba? Kung hindi mo kasama, hindi mo nakikita yung pastor na favorite mo, magpupuri ka ba? Worship is about God. Amen. Worship is about giving our heart to the Lord. Amen? Kaya ngayon po mga kapatid, God is putting us back into the basic. That's why the Free Believers family, we will all go back to the basic. Kung ano yung ginawa ng Panginoon in the very early days of the ministry of Free Believers, babalik po tayong lahat doon. Kasi yun yung pattern na inilatag ng Panginoon for this family to follow. Amen? Kaya yan po mga kapatid. That's why in this afternoon, we will be learning about coming home. Diba? This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is the house of the Lord. This is the home of God. Ang problema, even if we sing na, Lord, come, come. Are we in? Tayo, how about us? Nandun na si Lord. Pero tayo ba? Tayo. Ada tayo ba ijaymat? Are we in the house? Or, Lord, come, pero nasa labas tayo. So it's time for us to come home before the Master comes. Let us all be aware na mga kapatid, the Master is coming back soon. Ang Master po na tinutukoy natin dito is Jesus is coming back soon. Amen? Jesus is coming back. Ang problema, are we ready when He comes? Nasa tahanan ba tayo ng Panginoon? Nasa presensya ba tayo ng Panginoon? God desires your presence in His presence. Gusto ng Panginoon na makita ka sa Kanyang presensya. Amen? At kung hindi niya tayo makikita sa Kanyang presensya, ay hindi niya po tayo madadala sa Kanyang kaharian. That's why before the Master comes, let us come home. Balik tayo. Balik. Nandito naman tayo sa church, Pastora. Yes, maybe. Physically, we are present in the church, but are we really in the presence of God? That is the question. Diba? Nasa loob tayo. We are under the banner of Free Believers in Christ. Maaring member tayo ng Free Believers in Christ. Pero are we really in Christ? Amen? Tayo ba talagang nasa kay Kristo ba tayo? So ngayon po, yan po ang pag-aaralan natin. And in Hosea chapter 12 verse 1 and 2, let's see kung ano ba ang nangyari during the time of the Israelites. At yung mga kwento po, yung mga nababasa po natin in the Old Testament are examples na kung saan magiging guide po natin ngayon habang tayo po ay nabubuhay at naninilbihan sa Panginoon. Ephraim, in other version it says there, Israel. Sabi niya, Ephraim feeds on the wind. He pursues the east wind all day and multiplies lies and violence. He makes a treaty with Assyria and sends olive oil to Egypt. In verse 2, the Lord has a charge to bring against Judah. He will punish Jacob according to his ways and repay him according to his deeds. These are the people of God. Ephraim, Judah, and Israel are the chosen people of God. Pero nabasa natin dito na ang mga tao ng Panginoon noon ay umaasa sa walang kwentang bagay. They are just chasing wind. Ano? Can you chase wind? Sige nga, habulin mo nga ang hangin. Sige, habulin mo ang hangin. Diba? Air is everywhere. So saan ka? Saan ang direksyon mo para mahabol mo ang hangin? Wala. Ibig sabihin, everyone is chasing in all directions na walang pinatutunguhan ang kanilang buhay. Hinahabol nila ang mga walang kwentang mga bagay, walang mga kabuluhan na mga bagay. Yan ang ginagawa nila sa buong araw. Nakalimutan nila ang Panginoon. Even si Jacob, nagkasala siya. He cheated his brother and he struggled against God. Kaya ang sabi ng Panginoon sa verse 6, if we can go back to verse 6, jump to verse 6, sabi niya, but you must return to your God, maintain love and justice, and wait for your God always. In other version, sabi niya, depend on God always. So, this is the call of God today. Amen? Ito yung
yung sinisigaw ng Panginoon sa bawat mananampalataya ngayong 2025, na tayo pong lahat ay bumalik na, umuwi na tayo sa Panginoon. Marami tayong mga desisyon sa ating buhay na nagdulot ng kapahamakan. Marami tayong mga desisyon na ginawa sa ating buhay na akala natin ay tama. Let us be mindful na ang maling akala, marami ang namamatay sa maling akala. Marami ang napapahamak sa maling akala. Amen? Akala ko kasi naka-off kaya tinatch ko yan, kuryente pa. Akala ko kasi tama, pero mali pala. Diba? Dahil sa akala natin ay tama. Kaya naging ganyan po ang buhay natin, just like the Israelites. Naging ganyan tayo yung pumili ng mga ginagawa natin sa buhay hanggang nagkasanga-sanga na, hanggang ang dami-dami ng direksyon yung ating mga buhay at hindi natin namamalayan, lumalayo pala tayo sa Panginoon. Pero nag-church naman ako, Pastora. Yes, but it doesn't guarantee yung full commitment mo. Your attendance in the church will not guarantee your full commitment. But your obedience will. It is not the attendance that will measure your qualification to enter the kingdom of God, but it is our obedience na magme-measure, kasi yan ang sabi niya sa Matthew 7:21. Napakalinaw po ng sabi ng bersikulo na yan, na not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Hindi lahat ng nagsasabi ng Panginoon, Panginoon, hindi lahat ng nagsasabi ng sumisigaw ng praise the Lord, hallelujah, ay sila ang maililigtas, kundi yung gumagawa lamang po ng kalooban ng Panginoon. It is not how loud you say praise the Lord and hallelujah, but it is how we obey the word of God. Kaya ngayon po mga kapatid, ito yung mensahe na ipinapaikot po ng ating bishop, that we all come together to obey God's will. We push our people, kaya even sa evangelism, napagalitan kaming mga pastors one time. Sabi ni Bishop, do you not care about your people? Why don't you involve them to go and visit a soul? Bakit hindi nyo i-push ang mga tao na mag-evangelize to share their testimony? Do you not care about them? Hindi ba, kanyo ba nga kailalaan isuda sa Ilocano sana? Ano ba ang Tagalog ng kailalaan? Hindi ba kayo concerned sa kanila? Because when we do not when we do not testify, when we do not share the good news of the word of the Lord, we will be cut off from God. Yan po ang sabi niya sa John chapter 15, that we will be cut off from the presence of the Lord when we do not bear fruit, when we do not share the gospel of Jesus Christ. Kaya kahit baguhan po tayo, it's good yung testimony ng isang sister, sinishare niya lahat ng mga video niya, okay yun. Amen? Kung yun ang magiging paraan, lalo na kung iniiyak mo kay Lord, Lord, isishare ko itong link. Kaya nga tayo nagla-live na ganyan. Kaya tayo bumibili ng mga gadgets natin in order to bring the gospel online. Para ang gagawin natin, mga kapatid, kung mahina tayo, wala tayong pagkakataon na i-share ang word of God, dahil nag-aalinlangan ka, i-share mo yung link at bahala yung word of God na mag-convict doon sa tao na makikinig. Amen? Yan po mga kaibigan, especially when you pray about it. Lord, itong link na ito, isisend ko sa asawa ko, ikaw ang kumilos. Amen. Nothing fails when you pray. Amen? Lahat ay magbubunga dahil makapangyarihan ang pananalangin. That is our connection to the Lord. Amen? Kaya sabi niya, come back to God. Come back to God. Bumalik tayo sa Panginoon. Alam niyo, in last December, nag-December na nga eh. Ang daming namatay. May 1 week na, 3 patay ang sunod-sunod na nilamayan namin. At syempre, as a pastor, we are obliged to really go to the wake. Kailangan pumunta kami doon susunod-sunod. Habang ililibing itong isa, meron na namang tinex na namatay na naman. Kaya talagang agap-apitan ni Apo Diyos. Nag-harvest na ang Panginoon. Pero ipanalangin natin, Lord, wag yung pamilya ko, harvest them when they are ready. Pero may kaparte tayo. We need to do our part to share the gospel.
Amen? And of course, to show the changes in our lives. Kasi uray mo no, daddy, ka makigimong, numito no, nakasadsadot ka mo. Diba? Ang tamad-tamad mo naman, wala ka namang, yung ugali mo, ganun pa rin naman. Kaya hindi nagmamatch. That's why there should be changes in our lives. Para yung sinasabi natin ay nakikita din nila sa ating buhay. Mas madaling mag-akay kung ganun. Amen? Kaya yan po mga kapatid. Bakit importante na makabalik tayo sa Panginoon? Because in Matthew chapter 24 verse 46, kung titignan po natin ang Matthew 24:46, ano ang sabi niya dyan? It will be good for that servant whose master finds him doing so when he returns. Blessed is the servant. Mapalad ang isang alagad ng Diyos, mapalad ang isang Kristiyano, mapalad ang isang nakakakilala kay Kristo na maaabutan ng Panginoon na gumagawa ng kanyang kalooban. Kagaya din ng ating mga amo, di ba? Alam nyo, kung yan po ako for 19 years, kaya alam ko po ang nararamdaman ninyo. Alam ko din po ang struggle ninyo. At alam ko din ang kalokohan ninyo. Kasi galing din ako doon. Kaya quits, it's a tie. Walang lokohan. Dahil alam ko kung yan din po ako for 19 years. And I praise God dahil nag-text yung alaga ko. Sabi niya, Cheche, I want to meet you. Tapos, let's have tea time. Sabi niya kahapon, okay, fine. So, inihanda ko yung pagbayad ng tea time namin. Kasi syempre, expected, of course, di ba? Ako yung naghanda. Binilang ko, siguro okay na itong pang tea time namin. Pero nung nag-meet na kami, sabi ko, so where will we go? What is, ano ang restaurant around this area? Sabi niya, ay, alam ko mayroong Yoshinoya doon, pero hindi ko pa nakikita kung nandun pa. Yoshinoya, tsaka Fairwood? Yeah. Yun ang sinabi ko, there is a Yoshinoya and Fairwood there. Oh, let's eat from something that's a little more expensive, sabi niya. Sabi ko, kasya ba? Juicy pa. Juicy talaga. Sabi ko, siya pa ang namili. In a little bit expensive, Cheche, sabi niya. But don't worry, I will pay. Sabi ko naman, syempre, pasimple akmat na, medyo pakipot akmat pasit. No, I will pay. No, let me pay. Because I want you to taste my first salary. Hallelujah! Kung noon ako yung laging nanglilibre sa kanila para mag-study sila. Ngayon na nakapagtrabaho na, ganun pala. Ganun din ang ibabalik ng Panginoon. But it's not more of material things. The good thing is that at least my relationship, that's why I invited him to come on sa anniversary natin, praying that he will come. Kasi very, very curious siya about God. Lagi niyang tinatanong, what is the difference of Catholic and your church? What is the difference of like this and like this? So, I know that God is working. Amen? So, blessed is the servant. It is good for the servant whose master finds him doing. Kaya kapag ikaw, tayo, nung kung yan ako, ay, masapol maabutan dak ni amo ang vacuum. Kailangan maabutan ako ni amo na nagba-vacuum. Kaya ang ginagawa ko, ikakalat ko lang yung mga timba, naka-ready yung vacuum. Kapag sabi ng doorknob, ay, para maabutan niya akong nagpa-vacuum. Para-paraan. Alam ko, ganyan din ginagawa ninyo. Kasi gusto natin na maabutan tayo ng amo natin na nagtatrabaho para sabihin, para masabi na, ay, ang kung yan, kung ito, very hardworking. Hindi niya alam na ano-ano ang ginagawa mo before na nag-vacuum ka. Ano? But, in the sight of God, hindi natin pwedeng lukuhin ang Panginoon. Amen? Blessed is the servant whom the master finds him doing so when he returns. Kaya, let's go back. Bumalik tayo. Bumalik tayo sa ating pagsisilbi sa Panginoon. In Revelation chapter 2, verse 4-5, ito yung charge ng Panginoon sa mga alagad niya sa kanyang mga simbahan. And you know, we are a church. Hindi lamang po itong church building ang masasabing church. The assembly of the people is a church. It's called a church. When people come together, we are a church. And you are a church, even as an individual. You are a church of God. You are the temple of God. Amen? Kaya sabi niya sa Revelation, may commendation naman siya.
Alam ko ang ginagawa ninyo. Ang ganda ng ginagawa ninyong pagsisilbi sa akin, sabi ng Panginoon. But then ano ang sabi niya? Yet I hold this against you. Meron akong isang bagay na hinahawakan or it's charging against you. You have forsaken your first love. Nakalimutan ninyo. Yes, nagsisilbi kayo. Nagpupuri kayo. Pero yung pagpupuri na ninyo ay hindi na kagaya ng dati. Amen? Hindi na kagaya ng kainit ng pagpupuri natin noong nanampalataya tayo ng una. Kaya sabi niya, you have forsaken your first love. And in the next verse, what does it say? Remember the height from which you have fallen. Repent and do the things you did at first. But if you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Kaya yan po ang gagawin ng Panginoon. Kaya ipinapamulat po sa atin ng Panginoon that we need to come back to the Lord. Bumalik tayo doon sa height, doon sa taas ng ating pagsisilbi sa Panginoon na kagaya ng dati. Bakit paano po ba natin malalaman? Parang hindi naman ako nagbabackslide, Pastora. Kaya I don't think para sa akin yung versikulo na yan. Ano ba ang mga signs of backsliding? Actually, tayo mismo, pwede nating i-assess ang ating sarili, pwede nating i-diagnose ang ating sarili. Kung tayo ba ay nasa Panginoon pa rin. Unang-una yung prayer life natin. Kapag bumaba na yung prayer life natin, ay start of backsliding na yan. Na bumababa na, kung umiikli yung oras ng pananalangin natin, o kung kaya mo na manalangin ng 1 oras noon, or 2 oras noon, na talagang nakakonsentrate ka, pero ngayon wala na. Hindi na tayo makapanalangin, hindi na mahaba yung panalangin natin. Pati yung pagkain, thank you Lord, ganun na lang, nasa malapit na sa lips mo yung pagkain, thank you Lord, Yun na yung panalangin natin. Ay, isang senyales lang of backsliding. Amen? Kung umiikli, kung wala na tayong interes sa pananalangin. And you know, God is calling us to turn our prayer into intercession. Hindi na lang yung, Lord, kasi ko Lord, ganito sana, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganito. Hindi na sana yung ganun, no? It's more on yourself. Intercession, let us turn our prayers into intercession. Intercession, ibig sabihin, Lord, I pray for these people na hindi pa po nakakakilala sa iyo, Panginoon. Lord, I pray for this place, Panginoon, lalong-lalo na yung nasunog na, anong part ng US yun? California, ano? Na hanggang it is prosperous city, tapos naging ashes lang. Kaya yan, eye-opener po sa ating lahat yan. That whatever we have, the material things that we have here on earth, God has the power to turn them into ashes. Amen? Kaya, ang kayamanan natin, mga kapatid, ay ang pagsisilbi natin sa Diyos. Pagsisilbi natin sa Panginoon. It's not bad to ipanalangin na, Lord, bigyan mo naman ako ng tahanan kasi yung bahay namin, abong-abong, tumutulog. It's not bad. Pero kung yun na lang ang meron ka na ng kwarto, wala namang nakatira, tapos magpapatayo ka pa ng another. Doon nga sa unang pinatayo mo, walang nakatira. Tapos, ay sige, kasi yung kapitbahay ko, nakita ko, 3 na, dadalawa pa lang sa akin. Sige! Kalimutan mo, pati yung araw ng Panginoon, gagamitin mo para sa ganun, ay mas marami ka pang makukuha ng pera. Do not concentrate on the material things. Sabi niya, do not set your heart on the things of this world. Because kung hindi tayo maging kaaya-aya sa Panginoon, even kung ilang stories ang ipinatayo mo, kayang-kayang hipan ng Panginoon yan. Amen? Let's be content. Kung ano ang ibinigay ng Panginoon, ang importante kasama po natin siya. Amen? Huwag tayong makipagkompetensya so that we will not be tempted nga mag-concentrate sa mga material things. We do not compete with the worldly people. Do not compete with the world. Amen? Because the God of this world is Satan. Bakit ka makikipag-compete? Your God is God, a mighty God, a mighty warrior, who is able to provide. Amen? Kahit maliit na bahay kubo, kung nasa kamay ng Panginoon, kahit pa ilang bagyo ang dumaan, nakatayo pa rin yan. It's because God is more able to protect whatever we have. Amen? Pero kung sasabihin mo na, ay dapat bakal lahat, mahal ang papatayo kong bahay para bakal lahat, para kahit anong intensity ng lindol ay hindi matutumba. Hindi sa bakal ang wala sa bakal ang susi ng pagiging matatag. Nasa kamay ng Diyos. Kaya nga sabi niya, kung alam nyo actually kung babasahin nyo yung promise ng Malakay,
Nung after Malakay 3:10, I will prevent pestilence from devouring your crops. When you become faithful to God and make God our priority even in our finances, sabi niya, whatever you have, poprotektahan ko. Amen? Kung papahintulutan man na masira or papahintulutan man na mabaha, God will provide another thing. Amen? God will make you overcome para maging testimony. Amen? Hindi po niya tayo pababayaan dahil yan po ang kanyang pangako. Ano pa ang sign ng isang taong nanlalamig sa Panginoon? Kapag hindi na niya, mas ini-enjoy niya ang mga kasama niya sa mundo kaysa yung mga kasama niya sa presensya ng Diyos. When we do not enjoy the presence of God, but enjoy tayo sa mga makamundong gawain, that is a sign of backsliding. Amen? Kung hindi ka na interesado, excited, hindi ka na excited, Saturday man ang day off ko, Lord, magpupuri ako, thank you, Lord. Pero kung Sabado man, makasayan man ng allowance ko na. Fering naman Kung ganun na yung attitude natin, there is backsliding. There is backsliding. Makita mo na, kikita ko na. Tapos makikita mo yung preacher, the same pa rin yung wala bang iba? Wala bang iba dyan? Wala kayong choice. Wala tayong choice. Amen. Amen? Amen. You know, ang isang measure para i-measure natin ang ating maturity, anong tawag nito? Kahit sino ang tumayo dito. Kasi hindi naman kami tatayo kung hindi kami inutusan. We do not recommend ourselves na, sorry, siya man preach. Hindi po. Wala din po kaming choice. Nasusulat na lang yung pangalan namin sa calendar. But you know, one way to measure your maturity is that when you accept the Word of God, regardless kung sino ang nag-preach. Pastor man yan or leader man yan, but you are eager na, Lord, what is your word for me today? Si sister ang tumayo, hindi pastor. But very intent ka na nakikinig. Nagmamature ka, kapatid. Pero kung pinipili mo, yung pastor ko mga kastoy, sige kayo muna, sa afternoon ako mag-a-attend kasi yung pastor na gusto ko ang magpipreach this afternoon. Immature pa po tayo kapag ganun. Amen? But we praise the Lord dahil nandito po kayo. Hindi nyo alam na ako ang tatayo, di ba? Not unless nasabihan kayo. Pero ganito po talaga ang pagsisilbi sa Panginoon. Amen? So that you show respect so that when it is your time, kasi hindi ka palaging nandyan sa upuan. There will be a time that ikaw din ang tatayo dito. Amen? Kasi tatanda kami. Uuwi din kami. Or baka kunin na kami ni Lord. Sino ang susunod, di ba? Kayo ang susunod. But when you show respect, nagtanim ka ng respeto, aani ka ng respeto. Amen. Amen. Ganyan po ang ating pagsisilbi sa Panginoon. That's why, when we stop filling ourselves with the things of God, kung in-stop natin na punuin ang ating mga puso at isip ng mga bagay na galing sa Panginoon, ang demonyo ang magpupuno ng kanyang mga bagay sa puso at isip natin. Kaya yan, may mga naa-addict sa games, naa-addict sa Korean drama. May mga naa-addict sa mga TikTok, mga naa-addict sa mga reels. Mag-ingat, huwag niyong i-reels ang inyong mga amo at bahay ng mga amo ninyo at mga alaga ninyo without their permissions. Amen? Kung pinahintulutan kayo ng amo niyo na i-post-post ang mukha ng mga alaga ninyo, then why not? No problem with that. Pero kung hindi, mga kapatid, let us be careful because merong law that covers such act. Baka hindi, dahil sa ignorance mo, ay hindi mo alam that you are you are committing a crime by violating the rule of the land. Amen? Kaya mag-ingat po tayo. Kaya yan, addiction. Siya ang pumupuno, siya ang nang-aagaw. Kaya ang mga tao, doon na lang nakakonsentrate. So, with that, alam natin, there is backsliding. Ano pa? Doubting God's word. Kapag pinagdududahan mo na ang salita ng Panginoon, na dati mong pinaniniwalaan, paniwalang-paniwala ka sa tithe nung una kang nanampalataya, oh yes, Lord. Pero nung dumadaan na ang panahon, ano nga mo dito? Kanahin na ka-exhort tithe. Ano ba naman yan? Dati mo namang pinapaniwalaan, bakit ngayon hindi na?
So, we begin to doubt God's word, we begin to doubt God's command, there is backsliding. Kaya even yung ating pagbibigay sa Panginoon, kung noon ay kayang-kaya natin, no, sky is the limit. O kaya kapag sinabi na, ganito ang contribution natin, give kaagad, no question mark. Pero ngayon, meron ng mga question mark, there is backsliding in there. Amen? Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Maaaring, present naman tayo, but deep within, may nangyayari po. But God is calling us back. Amen? It's not yet late. Hindi pa huli ang lahat. Naiayos muli natin. God is waiting for us there from the height. Amen? Amen? Minarakahan mo ang paglilingkod mo sa Panginoon. Yun ang minarakahan ng Panginoon. At sabi niya, bumalik ka kung gaano kataas ang pagsisilbi mo noon, balikan mo. Amen? Kaya yan po, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Another thing, isolation from the gathering, pumupunta ka sa church pero ina-isolate mo naman ang sarili mo o kaya may sarili kang mundo or hindi ka na excited na makipag-fellowship. Yan. Hindi ka na nag-e-enjoy sa body of believers. Ayan, these are all signs of backsliding, mga kapatid. But we thank the Lord dahil pinababalik po tayo ng Panginoon. God is shaking us up to arise once again. Amen? To continue to glorify God, to continue to serve the Lord. At kung babalikan natin yung Revelation, if you do not repent, sabi niya, remember the height from which you have fallen. Repent, doon sa verse 5. Repent, and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Ano ang ibig sabihin nito? God will come and remove His presence, remove His power, remove His anointing. What is Christianity without the anointing? Wala, kahit matalino ka, kahit magaling ka, kahit alam mo lahat, i-play ang mga instrument. Without anointing, walang saysay. Anointing makes the difference. Pero kahit naman baguhan ka sa pagigitara, for example, up and down lang ang alam mong strumming, pero anointed, the Holy Spirit will move. Amen? That's why even today, wala na. Meron na tayong, during worship, let the voice of the Lord arise. It's no longer, meron pa rin instrument, pero hihina sila in order for the voice of the people to arise, to worship God. Amen? Yan ang ginagawa natin. Kaya sabi niya, aalisin ng Panginoon. Kung hindi tayo magsisisi at hindi tayo babalik sa kanyang presensya, aalisin ng Panginoon ang kanyang lampstand. Aalisin ng ang Panginoon ang seal of the Holy Spirit in us. Amen? The anointing makes the difference. Kailangan magpapuspos po tayo ng Espiritu Santo ng Panginoon. Hingin po natin sa ating, even if you are in your employer's house, pwede niyong sabihin na, Lord, fill me with your Holy Spirit. Fill me, Lord, with your Holy Spirit. Lalo na kapag natitrigger ka na, magdadabog ka na dahil sa dami ng trabaho mo, di ba? Alam ko din yan. Dahil nagdabog din ako ng makaraming beses. Pero I realize hindi pwede. Hindi pwede na iba yung ugali natin sa bahay ni Amo tapos nandito tayo and then praise the Lord, hallelujah. Hindi pwedeng maging hypocrite. Amen? That's why when the Holy Spirit comes on you, kayang-kaya mong i-hold yung temper mo. Kahit gustong-gusto mo ng kurutin yung alaga mo sa kanyang kakulitan. Holy Spirit. Holy Spirit. Diba? The Holy Spirit will give you love, joy, peace, patience. Inhale the fruit of the Holy Spirit. Hallelujah. Amen? At makakaya po natin yan. Amen. Ano ang gagawin natin din para hindi maalis yung lampstand? Para hindi ituloy ng Panginoon na alisin yung ating lampstand? Of course, repentance, dahil nakikita natin. If you do not repent, kung hindi kayo magsisisi sa inyong pagtalikod or sa inyong mga backsliding, sabi niya, kung hindi kayo babalik, I will remove your lampstand. That's why first thing that we need to do is to repent from our backsliding. Pagsisihan natin, Lord, forgive me. Forgive me, Lord, dahil inuna ko ang sarili ko. Forgive me, Lord, dahil for the past 3 months, hindi ako naging excited na pumupunta dito sa inyong tahanan. Lord, forgive me dahil pinipili ko kung sino ang magtuturo ng salita mo. Lord, forgive me dahil hindi ko na nakikita yung kagalakan ko habang pumapasok ako dito sa iyong tahanan.
repentance. Sabi niya, repent at bumalik ka. Gawin mo ulit yung dati mong ginagawang pagpupuri sa Panginoon. Ano pa? Love the Lord your God. That is in Matthew chapter 22 verse 37. Ito po ang bilin ng Panginoon. Mahalin natin ang Panginoon ng buong buo sa ating puso. Amen? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. Ibig sabihin, sasakupin ng Panginoon yung ating isip at puso. Siya lamang ang ating ipaprioritize. Kaya sabi niya in Matthew chapter 6 verse 33, ano ang sabi niya? Seek first the kingdom of God. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Kaya ito yung pinakaunang bilin ng ating Panginoon na mahalin natin siya, i-prioritize natin siya, gawin natin siyang numero 1 sa ating buhay. At hindi lamang po yung pagsasabi na, Lord, you are number 1. Hindi lamang po yun. Paano natin maipapakita na number 1 ang ating Panginoon? Kung totoong paano natin maipapakita na mahal natin ang Panginoon? By obedience to His word. Amen? Pagtupad sa kanyang mga bilin, pagsunod sa kanyang mga alituntunin, at paggawa ng kung ano ang lugod sa Kanya. Amen? Whatever things that we hear from the Word of God, these things are pleasing to God kung gagawin po natin. At kung bubuksan po natin ang John 14:21, sabi po niya dyan, ang sinumang gumagawa, those who accept my commandment and obey them are the ones who love me. So ano ang ibig sabihin nito? Kung napapakinggan natin pero hindi natin ginagawa, ibig sabihin hindi natin mahal si Lord. Kahit I love you ka ng I love you kay Lord, kahit pa lumuha tayo ng dugo na, Lord, I love you, pero never naman, wala naman ni isang alituntunin ng Panginoon ang ating ginawa. We do not truly love God. Very clear po, nababasa po ninyo ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Sabi niya, those who accept my commandments and obey them are the ones who love me. Kaya ikaw din, tayo din mismo, ako din mismo, madidetect ko kung talagang totoo na mahal ko si Lord. Ano? Kasi, kung nagagawa ko ang kalooban ng Panginoon, mahal ko ang Panginoon. Pero kung hindi, iniiwasan ko, ayaw kong gawin, ay sorry na lang, hindi natin mahal ang Panginoon. Amen? Kaya ganyan po ang pamantayan ng Diyos sa ating pagsisilbi para makita po natin kung totoong mahal natin ang Panginoon. And of course, ang pagpapapuspos po ng Espiritu Santo ng Diyos. We cannot truly serve God without the Holy Spirit of God. Sabi niya in Acts 1:8, you will receive power from on high so that you will become my witnesses. Amen? Hindi natin magagawang magsilbi sa Panginoon kung wala po ang Espiritu Santo ng Diyos. Importante ti Espiritu ni Apo Diyos. Amen? There is a verse, hindi ko na isulat dito. There is a verse that says, if you do not have the Spirit of Christ, you do not belong to Christ. Kung walang Holy Spirit sa atin, we do not belong to Christ. And if we do not belong to Christ, of course, hindi tayo pupunta sa kaharian ng Panginoon. Kung we do not belong to Christ, to whom do we belong? We belong to the devil. Amen? Yun, dalawa lang naman. Either we belong to God or we belong to the devil. But the God of this age, ang namumuno sa mundong ito, in 2 Corinthians 4:4, ang namumuno sa mundong ito, mga kapatid, ay walang iba po ang demonyo. Kaya mamili po tayo. Salamat sa Panginoon, namulat po tayo sa katotohanan. Sabi niya, you will know the truth and the truth will set us free. Pinalaya tayo ng Panginoon sa kaignorantihan natin. Kaya ngayon, nakikita natin at nalalaman natin ang katotohanan mula sa salita ng Diyos. Ano pa ang gagawin natin para hindi alisin ng Panginoon ang lampstand niya at para hindi tayo maputol sa kanyang presensya? Ano? Baka akala natin, nagsisilbi tayo pero putol na pala tayo. Sabi niya sa verse 39, Matthew 22:39, and the second is like it, love your neighbor as yourself. Mahalin natin ang ating ang ibang tao na kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Paano nyo ba minamahal ang inyong sarili? Di ba hindi nyo ginugutom? Di ba dinadamitan ninyo? O kanina may mga nag-order na naman.
dito, anong tawag nito, face to face, na makikita ninyo ang mga produkto ninyo sa Pilipinas, may Shopee. Ano? Kaya huwag kayong maniwala kung sinasabi nilang third world country ang Pilipinas. Hindi ka di. Everyday may parcel sila. Oo. Kaya wag be wise in managing your finances. Amen? Huwag niyong i-spoil masyado ang mga taga-Pilipinas. Make sure that they use your money correctly. And make sure that they do not forget the Lord. Teach them to give offerings. Amen? Inalis mo ang offering, ang tithes ng ipinadala mo. Pagdating sa kanila, magta-tithes din sila. Kasi income nila yun, coming in. Okay? Ibilin natin na, huwag niyong kalimutan, may pinadala ako, pero huwag niyong kalimutan ang Panginoon. Amen? Let us always remember the Lord. Whether in famine or in prosperity, remember God. It is God who can save us. It is God who answers our prayers. Amen? Love your neighbor as yourself. Ano naman ang ibig sabihin nito? God is calling us to share the gospel to other people. In Matthew 9:35-36, ang modelo po ng pag-i-evangelize ay si Jesus mismo. Si Jesus mismo ang modelo. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. And in verse 36, and when he saw the crowds, he had compassion on them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Kaya yan po, ang ating Panginoon nag-house to house. Nagpunta siya sa mga kalsada, nagpunta siya. Kaya dito sa atin, ang ginagawa natin, you go out, pumupunta kayo sa labas where the people are. Amen? At kaawaan natin, kahabagan natin sila. Nagpintas motibado na pastora, dito takpay. Ang mga kakaasi. Physically, hindi ka kaasi, hindi ka awa-awa. Kasi physically, materially, well supplied. How about the spiritual? Baka naka-guess nga sa nakagusi nga siya, pero depressed naman. O anong nakakabaong to nga nakagusi. Diba? Kasi hindi niya nakayanan yung depression niya. Ano? Hindi niya nakayanan yung kanyang kalungkutan. Because nobody cared to share the word of God. Nobody cared to tap her shoulder or his shoulder to share about Jesus. Kaya wag nating isipin na parang okay naman ito, hindi niya kailangan si Jesus. Doon na lang ako sa butas-butas ang pantalon. Alam niyo sa Pilipinas, merong isang kasi malaki yung bahay niya. Ang ini-evangelize ng mga kapatiran, yung mga maliliit ang bahay, nilalampasan nila yung bahay niyang malaki. Tapos ang ganda pa ng gate kasi. Tapos doon, ini-evangelize niya yung mga maliliit na bahay. Tapos nag-service sila sa isang home church na doon sila nag-service. Dumaan itong mayaman. Sabi niya, may church pala dito. Bakit niyo dinadaanan ang aking bahay? Bakit ninyo nilalampasan ang aking bahay? Ang mga mayayaman, kailangan din nila si Kristo. Amen? Hindi porke mayaman sila, malaki ang bahay nila, buo ang buhay nila, hindi po karamihan. They are experiencing trouble in all aspects of their life. Kaya wag niyong sabihin na mayaman ito, wag na, lampasan natin. Doon na lang tayo sa mga pobre. Hindi, kahit mayaman, kailangan niya si Kristo, mga kapatid. Amen? Kaya ibahagi po natin ang salita ng Diyos. That is our program this year. Kaya ang tema po natin this year is in John 14:12. Pero I will leave that to our speakers to explain further. Yan po ang calling ng Panginoon ngayon. This year, kailangan lumabas tayong lahat. Tignan natin ang mga tao na nangangailangan kay Kristo. Let us have that compassion. It's just like parang huwag tayong makontento na tayo lang ang nakakakilala sa Panginoon. Parang ang analogy ko dito is, kunwari ako lang yung believer, tapos I don't care about my family. Parang ang dito, bumili ako ng Jollibee. Iniuwi ko yung Jollibee sa bahay namin, tapos nakita ko yung parents ko, nagdidildil ng asin. Kaya mo bang kainin yung Jollibee mo? Na yung pamilya mo ay walang ulam?
Di ba hindi? Hindi ka comfortable. So, ganun din spiritual. Huwag mong hayaan na ikaw lang ang nananampalataya. Huwag mong hayaan na ikaw lang ang nakakakilala sa Diyos. Share the gospel to all people. Amen? Kaya ito ngayon ang ating i-strengthen. Ito po ang programa ng ating pamilya. Our time to go out. Every one of us. Kaya sabi ni Bishop, have your listahan. Gawin po natin ito. Ilista mo ang gusto mong i-reach out doon sa Pilipinas kasi we can go physically, pwede kaming pumunta. Ano? Kaya yung inilista mo, yung kapitbahay A, kapitbahay B. Kasi kaya mong puntahan. Pero syempre, iba ang setting natin dito. Lalong-lalo na kayo na nagtatrabaho. So, pwede natin gamitin ang social media. Ilista mo, sino ang gusto mong i-reach out? Na kahit sa messenger, ay i-share mo ang gospel ng Panginoon. Ilista mo. After you have listed the people that you want to reach out to share the gospel to them, ipanalangin mo muna. Idulog mo sa Panginoon, Lord, si Juan, si Maria, Lord, I pray for an open heaven. Bago pa man ako mag-text sa kanila, Panginoon, bago pa man ako tumawag sa kanila, Panginoon, manguna ka na. Mauna ka na, Panginoon. Isaganang tidalan, you prepare my way, O God, in order kapag nag-text na ako, O God, ay magiging positive po ang response nila. So yun po ang gagawin natin. Yun po yung pinapaigting or pinapalakas po natin na programa natin ngayong taong ito. So let's be prepared for the changes that God is doing, God will be doing in our way of worshiping and in our way of serving the Lord. Let us be prepared to be corrected. Let us be prepared na ma-stop tayo or mabawasan tayo or kung ano pa ang gagawin ng Panginoon as long as God is glorified in whatever things that we are going to do for Him. Amen? Kaya yan po mga kapatid, ito lamang po ang aking maibabahagi sa bawat isa sa atin. Come home. Come home. Every one of us may nag-backslide po tayo. May part po ng buhay natin na nag-backslide. May part po ng ating pagsisilbi na nag-backslide. Bumaba sa ating paninilbihan sa Panginoon. But God is calling us back home to Him. Balik tayo. Ibalik natin yung paninilbihan natin sa Kanya. Shall we all arise, mga kapatid? Let's all stand up. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Ikaw ang nakakakilala sa sarili mo. Ikaw ang nakakakilala kung ano ang bumaba sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Ikaw ang nakakilala kung ano ang inalis mo, kung ano ang binawasan mo, kung ano ang hindi mo na ginagawa. Pero ngayon, ang tawag ng Panginoon sa bawat isa sa atin, bumalik tayo. Bumalik tayo, let us go back to the height na kung saan tayo po ay unang nagsilbi sa Panginoon. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Itaas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Oh, Rabakashanda da 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 da. Rabakashuku Rabakashanda da 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 da. Oh, search our hearts, oh God. Lord, tignan mo po ang puso ng bawat isa sa amin. Lord, we open our hearts. Let's open our hearts. Huwag tayong mag-reserve. Huwag nating itago sa Panginoon ang sitwasyon ng spiritual natin. It is good to be open to God. God is our friend. God is our best friend. He can understand. Hallelujah, Jesus. Lord, hallelujah. We are opening our hearts before you, O God. Binubuksan namin ang aming mga puso sa iyo, Panginoon. Lord, tignan mo po. Search our hearts, Lord. Search our hearts, O God. Tignan mo po, Panginoon, kung ano po yung mga bagay, O God, na hindi na namin ginagawa. Lord, look at our struggles. Kung may mga nag-i-struggle man sa mga iba't ibang aspeto ng buhay nila, Lord, I pray for your restoration, O God. I pray for your power, O God, to rest upon them, Lord. Kung may mga nag-i-struggle man, Panginoon, sa mga finances nila, O Lord, Father, I pray for your provision, O God. I pray for a way out, O Lord, for those who are may mga problema sa finances, O God, na siyang nagkukos ng struggles nila, O Lord. Father, I pray for your salvation and deliverance, O God. Lord, look at our hearts, O God. Look at these people, Lord. It is your will that we all come back to your presence, O God. That we all give you the glory, that we all give you the praise that you deserve, O Lord. Forgive us, O God.
Forgive us of our shortcomings, Lord. Forgive us if we have neglected you many times in our lives, O Lord. But Father, thank you for this opportunity. Thank you, Lord, that we can come to your throne. Thank you, Lord, oh God. Hallelujah. Oh, Rabakashanda da 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 da. Rabakashukura Bakashanda da 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 da. Rabababa Sakaraba Sande da 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 da. Oh, yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, oh God. Oh, Holy Spirit, move. Move, Lord, move. Fill your people, oh God. Fill your people, Lord. Fill your people, oh God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Oh, Rabakashanda. Rabababa. Rabakashukura Bakashanda. Oh, Rabababa. Oh, yes, Jesus. Oh, Rabakashanda. Oh, yes, Lord. Yes, Jesus. Oh, Holy Spirit, move. Move in the midst of us, Lord. Fill your people, oh God. Strengthen each one of us, oh Lord. Strengthen each one, oh God, in order for us to do your will. Hallelujah, Jesus. Oh, Rabakashanda. Rabababa Sukura Bakasande. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, praise you, Lord God. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. I would like to open the altar for those who wants to, kung may mga nararamdaman man tayo. Jesus' ministry here on earth is to heal the sick. Meron man po tayong nararamdaman or may mga kapamilya man tayo na nangangailangan ng panalangin at kagalingan mula sa Panginoon. Ang sakit po mga kapatid, hindi lamang po sa physical, pati po emotional, pati po sa pag-iisip mga kapatid, marami ang nagtitipis. Let us come into the presence of the Lord. It is God who will touch you. It is God who will do His miracle upon you. God is concerned about your suffering. Sabi niya sa kanyang mga anak sa Egypt, I can see that my people are suffering. I can hear their cries. And I am concerned about their sufferings. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Look at these people, oh God. Look at these people, Lord. Look at these people, oh God, humbling themselves before you, Lord. Lord, sika kaniti ang trabaho ako. Have your way, oh God. Hallelujah, Jesus. Oh, Rabakashanda da 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 da. Oh, Rabakashanda da 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 da. Oh, Rabakashanda da 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 da. Receive the power of God. In Jesus' name. In Jesus' name. Receive it. Jesus' name. Oh, Rabakashanda da 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 da. Oh, Rabakashanda da 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 da. Yes, receive it. Jesus' name. Receive it. Jesus' name. Oh, Rabakashanda da 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 da. Receive, receive in Jesus' name. Oh, Rabakashanda da 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 da. Receive the power of the Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Oh, Rabakashanda da 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 da. Receive, receive the power of the Holy Ghost. In Jesus' name. Oh, Rabakashanda da 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 da. Oh, praise you, Jesus. Yes, Lord. Receive the power of the Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Oh, Rabakashanda da 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 da. Oh, yes, in Jesus' name. Receive the power of the Lord. In Jesus' name. Oh, Rabakashanda da 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 da.
Jesus' name, receive. Receive, receive, receive. Receive in Jesus' name. Receive the power of the Holy Ghost in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Receive the power of the Holy Ghost in Jesus' name. Ora bakashanda da 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 da. Ora bakashanda da da da. Yes, Lord, bless my sister in Jesus' name. Receive, receive the power of the Holy Ghost in Jesus' name. Ora bakashanda da 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 da. Raba ba 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 ba. Rabakasukura bakashanda da 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 da. Oh yes, Lord, yes, in Jesus' name. Receive the power of the Holy Ghost. Ora bakashanda da 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 da. Ora bakashanda da 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 da. Yes, Lord, receive the power of the Holy Ghost in Jesus' name. In Jesus' name. Ora bakashanda da 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 da. Ora ba 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 sakara ba sakara. Yes, Lord, yes, Jesus, receive, receive the power of the Holy Ghost in Jesus' name. Ora bakashanda da 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 da. Oh yes, Lord God, receive the power of the Holy Ghost in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, we pray for the blessings of God. We pray for your power to flow upon my sister, God. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord, for the sister of God. Bless her, Lord. Receive the power of the Holy Ghost in Jesus' name. Hallelujah. Oh, Rabakashanda da 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 da. Oh, yes, Lord. Yes, oh God. I pray for your power to rest upon my sister. In Jesus' name, oh God. Oh, Rabakashanda da 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 da. Oh, yes, Lord. Even my sister, Lord. Look at one. Fill her with your Holy Spirit. Fill her with your power in order for her to overcome. Lord, have your way, oh God. Embrace her, Lord. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, Lord God. Oh, Rabakashanda da da da. Yes, Lord, bless my sister, oh God. You know her situation, oh Lord. Receive the power of the Holy Ghost in Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah, oh God. Hallelujah. Oh, Rabakashanda da da da. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, oh God. We thank you, Lord. We thank you, Lord, for your presence. We thank you, Lord, for your power. Seal your power upon their lives, oh God. Seal with your Holy Spirit, that they may continue to glorify you, that they may continue to give you the glory in whatever ways, oh God. Father, bless now my sisters, oh Lord. Bless them all, even yung mga nanonood sa online, Panginoon. Ikaw ang kumilos sa kanilang kalagitnaan, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, praise you, Jesus. Praise you, Lord. Praise you, God. This is our prayer, Lord. In Jesus' name. Amen.